usapang bisyo naman tayo. So, meron kang pangarap, pero meron kang bisyo, merong nangiinom ka at naninigarilyo ka. Okay? So, gusto ko lang sabihin sa'yo na galing din ako dyan before. Iinom ako araw-araw, tapos sisigarilyo, pero completely tinanggal ko na siya. Thanks to God. So, alam mo ba na pag meron kang pangarap, meron kang goal, is maapektuhan ng goal mo or hindi mo ma-achieve dahil dyan. Kasi una, yung time, mag-spend ka ng time para magsigarilyo, mag-spend ka ng time para mag-inom, okay? And at the same time, nasira din yung kondisyon ng utak mo, at the same time yung health mo. So, hindi ka makakapagtrabaho ng maayos kapag, siyempre, lasing ka o kaya may nagkasakit ka, mahinang baga mo, or anumang sakit yung maidulot sa iyo niyang bisyo na yan. And naubos din yung oras, di ba? Now, alam mo din ba na every time na naninigarilyo ka, siyempre yung gastos pa, okay? Tapos every time na naninigarilyo ka or nagiinom ka, hindi lang yung pera yung nagastos mo. Hindi lang yung halimbawa kung ang sigarilyo, 10 pesos. Hindi lang 10 pesos yung nagastos mo. May kaakibat na gastos yan in the future. Pwedeng maoperahan ka sa baga, sa lalamunan. Okay? So, every time na gumagastos ka ng 10 pesos sa sigarilyo, pwedeng ang katumbas na is 50 pesos talaga in the future para sa iyong pagpapagaling. Okay? So, kaya kung may bisyo ka, I suggest na itigil mo yan. Okay? Para mas ma-achieve mo yung goal mo. Okay? Saka walang mangyaring maganda. Okay? Sa katawan mo, sa isip mo. Okay? And ang gawin mo is isuko mo din kay Lord. Okay? Yun ang ginawa ko. Unang ginawa ko, syempre, humingi ako ng guidance kay Lord, okay? Pero although yung panahon na yun, parang lang yung paniwala ko sa Panginoon, parang okay lang. Pero mas lumalim yung paniwala ko nung mas nafe-feel ko talaga yung presence ng Panginoon. Talagang sineryoso ko, nagbabasa ako ng Bible, nakikinig ako, nagpipray bago matulog, magpasalamat bago gumising, and mas mabilis kang makaka-recover, okay? Kung saan ka man, kung ano man yung gusto mong mawala na masamang habit sa'yo. Basta ang gawin mo, isang panggawin mo is paltan mo yung circle mo. Okay? Kung mga kainuman mo is yung mga circle mo is mga nagiinom, hindi mo talaga maiwasan yan. Tapos nanigarilyo, hindi mo talaga maiwasan yan. So yung ginawa ko, binago ko yung circle ko. Although hindi ko naman sila inaway or iniwanan yung mga tao na dati kung kilala ko pa rin sila. Pero unti-unti ko silang iniwasan. Hindi ko naman iniwasan dahil galit. Ibig sabihin ko, nagbago ako ng circle. Yung mga sinamahan ko, yung mga walang bisyo na, mga malapit kay Lord, tapos nagninegosyo. So, ganun. Ganun yung ginawa ko. Tapos, change ko din yung mga pinapanood ko. Instead na nanonood ako ng mga chismis, mga kumikending. So, ang panoodin mo na lang is mga matutulungan yung utak mo para mag-grow. Tapos, hanggang sa eventually malilimutan mo na manigarilyo kasi pag na-appreciate mo kung gano'ng ka-importante ang time, hindi mo na magagawang manigarilyo. Okay? So pwedeng unti-unti hanggang mabawasan mo. Ako, hindi ko pa naman kino-course completely na hindi na ako nagiinom. So, occasionally. Tapos pero hindi na ako nagiinom ng mga hard. So ayaw ko na talaga completely. Hanggat maaari, huwag na mag-inom. Kasi yun din ang gusto ng ating Panginoon. Okay? And mag-focus ka sa goal. Mag-focus ka sa goal mo, kung paano mo siya ma-achieve mo sa bilis, at para sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay yun. Okay? Mas masarap yun kumpara sa umip-ip ng sigarilyo or mag-inom. So yun, una, palitan mo ang circle mo, lumapit ka kay Lord, pray ka, baguhin mo yung circle mo, ilid mo yung sarili mo sa mas malalim na purpose, yung goal mo, taasan, okay? Build ng skills, patatagin ng mindset, okay? At sigurado ako, mawawala yan, okay? Kasi hindi talaga ikaw aangat na mabilis kapag may bisyo ka, okay? Kung may bisyo ka, pwedeng hindi mo ma-achieve ang pangarap mo. Yun lang, and thank you so much.